Salamat tisalo. Ayan, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masaw Dago. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayang hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay December 30, 2024. Ngayon po ay holiday. Rizal Day po ngayon. At bukas, December 31, huling araw ng 2024. So bago po tayo patuloy, gusto po muna tayong magpasalamat sa ating dakilang lumikha sa Panginoong Hesus, dahil tayo po ay binigyan po ng magandang buhay, magandang kalusugan sa taong 2024. Opo, so ganun din regards, siyempre yung pong ating kumustahan. Pupokus po tayo din ngayon sa mga positibong mga kaganapan sa taong 2024, lalo na po sa inyong lingkod. At sa January, maraming salamat. February, maraming salamat. March, thank you so much. April, thank you so much. Ganun din po sa May, June, July, August, September, October, November, December 2024. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Uy. At doon po sa ating mga kaibigan, kumustahan po tayo ngayong December 30, Rizal Day. At ang ating Panginoong po siyempre talagang pagpasok ng 2025. Raratsala po dyan ang usaping politika dahil sa eleksyong taong national and midterm election. Okay, so ano ba tayo? Saan po ba tayo pupokus? Bago po tayo magpatuloy, yung pong ating mga nasa screen, ano? At makikita po natin yung pong mga nasa screen. Yan po si Kuya Mar, si Kuya Rudy, at kasama po ang inyong lingkod. At yan pong si Mama Mary. Kinuha po natin yan sa loob ng Duty Free Philippines dito po sa Santo Niño. At yan naman po ang ating butihing kapitana na ito pong punong barangay ng Barangay San Dionisio, si Kapitana Iba L. Olivars. At ayan, yan pong mapapanood nyo po sa screen. Yan po yung mga menu ng isang coffee shop dito po sa lugar ng San Isidro. Ito pong Figaro naman. Opo, kaya ipinos po natin yan dahil magkakaroon po tayo ng panibagong hakbang para tayo ay magkaroon po tayo ng huntahan at pamamagatan po natin na tayo yumupo at magkape. Ayan. At siyempre tayo po ay nagpapasalamat sa ating naging kamiting kanina na ito pong si Sir Aaron. Dahil siya po yung nakausap natin kanina dyan po sa Figaro naman. At tinaasahan po natin ang magiging sabi nga po yung partnership sa usapin ng paghahatid ng magagandang serbisyo sa mamamayan ng lungsod ng Paranaque.
At sana naman ito po ay maging matagumpay. Opo, batid naman natin na ito po ay magiging positibo. Kaya doon po sa ating mga kababayan, abang-abang lang po dahil tayo po ay aarangkada na ngayong 2025. Diba? So inuulit po natin, ngayon po ay kwento-kwentuhan na lang po muna tayo. At yung pong ating mga kabarangay, dahil ang inyo pong lingkod ay isang Oragon, isa pong Bicolano na taga-partido area, taga-partido naman. Regards po natin ang ating mga kapatid, kamag-anakan, kakilala, kaibigan, diyan po sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines Sur. Ganon din po ang ating mga kapit barangay naman, yung pong lugar ng Kasuna, lugar ng Abo, lugar ng Mayanaw, San Antonio, Cuyao, marami po yan, wag na natin isa-isahin masyado. Ganon din po yun nating dyan po sa lugar ng Salugon, yung pong San Jose, Camarines Sur. Regards po natin ang ating mga kakilala, kaibigan dyan, at ganoon din po si Mayor Peña dyan po sa San Jose. Regards ko po kayo. At ganoon din po ang ating punong municipal mayor na ito pong si Mayor Cheque Puentevilla, at ang ating congressman na ito pong si Arnie Puentevilla dyan po sa Distrito 4 ng partido. Regards ko po kayo. At siyempre yung pong mga nasa online, regards po natin ito pong si Jujo Radami Santeco, pa-shout out daw si G Arca, si G Arca. Regards ko po kayo dyan po sa lugar ng Santo Niño. So yung mga kaibigan po natin, i-regards po natin dahil sila naman every now and then tayo po ay nagkakasama-sama lagi. At siyempre yung pong lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque, sa panguna po ni Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, and City Councils, lalong-lalo na po itong si Consiala Tin Esplana. Talagang pagdating kay Consiala Tin Esplana, waging-wagi po ang mga taga-distrikto. At siyempre yung pong ating mga Consialis naman sa Distrito 1, regards po natin. At ang ating butihing ABC President na ito pong si Noel Haplos. And of course, ito pong punong barangay ng Vitalis na ito pong si Alex Alvarez. Binabati po natin sila ng Merry Christmas and a Happy New Year naman. At kanina, magandang balita dahil nagkaroon po ng ceremony dyan po sa Luneta, dyan po sa pinaglibingan ni Gat Jose Rizal. At ito po ay pinangunahan naman po ng ating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos. At tila siya po ay naghandog ng malutong-lutong na tigpa 5,000 pesos doon po sa mga beneficiaries naman na umabot ng halos 5,000 katao. So ito po ay bahagi ng sabihin natin na talagang magandang serbisyo na ibinibigay ng ating Pangulo dahil batid niya naman ang sitwasyon ng ating mga kababayan dahil sa dagok ng kahirapan, sa dagok ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin na hindi talaga napipigilan. At batid po natin na ito naman sa usapin ng mga pagtaas, yung tinatawag na inflation, ay isa naman sa mga priority ng ating Pangulong Marcos na sana sa pagpasok ng 2025 mabigyan na po ito ng konkretong solusyon, lalong-lalo na po yung mga tinatawag na basic commodities
kasama na po dyan yung bigas. At siyempre, ngayon po ay panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagpapalaya. Kaya po ang ating gobyerno naman, siyempre, ito po ay aprobado ng ating Pangulo sa pamagitan po ng yung pong tinatawag na BGMP o Bureau of Jail Management and Penology naman. Tama ba yun? O yung BGMP at DOJ, ito pong Department of Justice, ay talagang sila po ay nagpalaya na naman ng mga PDL o Person Deprived of Liberty or PDL na tila marami-rami naman po ang pinalaya ngayong araw para pagsapit ng bagong taon. Sila po ay kapiling na ng kanilang pamilya. Ayan, di ba? So, maganda po yan, maganda. Oo. Mr. Chairman, wala na bang ibang pwede mailagay dyan ng mga picture nila, Mayor? Okay ba? Ayan, di ba? So, ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, kumusta po kayo ha? Binabati po namin kayo ng Merry Christmas and the Happy New Year. At yung pong ating mga kasamahan sa Parañaque Net Radio Worldwide, Unit 1, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 5, at yung pong ibang mga kasama natin, regards po natin, at ganun din po yung Philippine Digital Media Society, sa panguna po ng inyong lingkod, kasama po ang ating Vice President for External Affairs, ito pong si Doc Nel Selva, ganun din po itong si Doc Edward Perez, si Professor John Matondan, Jean Wander Bellarin, ito pong si Chief Freddy Lopez, Chief John Osorio, at iba pa pong ating mga kasama sa Philippine Digital Media Society. Opo, so regards ko po kayo. Opo, so ganun din, siyempre, yung pong ating mga kasama dito po sa lungsod ng Parañaque, sa Public Information of the City of Parañaque, regards ko po kayo. At ganun din po sa City Administrator Office, na ito pong si Attorney Volter de la Cruz. Binabati po namin kayo ng Merry Christmas and the Happy New Year. At ganun din po itong ating mga department heads, at kasama na po ang Parañaque Anti-Drug Abuse Office, na ito pong si Dr. Hemler Cos. Regards ko po kayo, at iba pang mga department, at ganun din po yung Civilian Security Unit sa panguna po ni Mr. Joey Reguacion, at ganun din po itong Parañaque Traffic Management Office, na sa kasalukuyan sila po ay naka-duty talaga 24/7, at ngayon po ay umuulan, so nandiyan pa po sila sa kalsada. At kanina dyan po sa lugar ng Balito ay talaga naman may isang kandidatong namigay ng pamaskong handog. Doon po ginagawa sa gilid ng kalsada, talagang yung pong mga makakatanggap ng pamasko o pambagong taon ay talagang maraming tao doon po sa kalsada. Kaya po yung mga tauhan naman ng Parañaque Traffic Management Office, at ganoon din po yung Barangay San Isidro, ay tila sila po ay nagbantay dyan po sa nabanggit na lugar. At batid po natin na ito pong PNP Parañaque at national level naman kahit saan, yung pong ating mga kapulisan ay alerto sila 24/7. At batid po natin na ganito pong holiday ay tila sila po ay walang day-off. Oo, talagang tuloy-tuloy po ang duty. Samantalang yung pong mga nasa private entity o kaya sa mga ibang government agency, sila po ay nasa iba't ibang lugar para magbakasyon. Opo, pero ang pamunuan ng PNP, ganun din po yung Bureau of Protection o Prior Protection,
ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na nag-duty at nag-aantabay sa magiging kaganapan sa pagpasok ng bagong taon. Opo, siyempre, ang lungsod ng Parañaque talagang alerto po yan. Kasama na po yung dalawang ospital dito po sa lungsod, yung pong OSPAR 1 at OSPAR 2. Opo, sila ay talagang handang-handa sa pagsalubong ng bagong taon. Kasama na po yung ating mga fire volunteers, lalong-lalo na po dito sa lugar ng San Dionisio na kung saan nakakasama po natin every now and then. May mga tawag na aksidente, may tawag na pinupuntan o nire-respondihan, kaya po sila ay talagang pagdating sa serbisyo, lalong-lalo na katulad nitong sabi nga po nila, pag ganito talagang walang tulugan. Opo, yung pong ating mga fire, ito pong Palanyag Fire dito po sa San Dionisio ay tuloy-tuloy po silang nag-aantabay sa mga giging kaganapan at kung anuman pong oring tawag ay kanilang re-respondihan o kaya pupuntahan. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:30 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At ngayon po, inuulit natin ay December 30, Rizal Day, at yung pong lugar ng Luneta, at ganun din po sa ibang lugar na may sineselebrate ang Rizal Day ay talagang tayo po ay nagpapasalamat sila sa kanila dahil sila po ay nagpapahalaga sa ginawang kabayanihan ng ating butihing national hero na ito pong si Gat Jose Rizal naman. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo ha. Yung pong ating mga kasama na sa kasalukuyan nandiyan po sa lugar ng Pampanga, Pangasinan, going to Baguio, ingat-ingat po kayo ha. Opo, so yung pong mga nag-shout out, yung pong sabi nga po shout out ha. Opo, so regards ko po kayo. At yung pong mga nasa online minsan, hindi ko na po nakikita. At inuulit ko po na yung pong mita ngayon ay tila masyadong mahigpit. Dahil madali po nilang inihahide yung pong mga comment. Dahil ang gusto ni Mita, kapag ikaw ay manood, hanggat maaari, mag-send ng star para yung comment mo, yung comment ng ating mga followers mai-post o hindi nawawala. At talagang iba rin to, talagang usapang negosyo talaga itong si Mita sabi nga po talaga ganun ang usapang negosyo. Opo, para makita ang comment mo, kaya makita yung mga bla bla bla, kailangan kang mag-send ng star. So yung may kakayanan lalong-lalo na po itong si Judio Radames Antico, marunong yan mag-send ng star. At yung pang ibang nasa kaibigan natin dyan po sa Tarlac, yung papunta ng Pangasinan, kaya lang tila umuulan. At yung pong papunta ng Baguio ngayon, ingat-ingat po kayo dahil ay talagang ang kalsada ay madulas. Dahil dito po sa Metro Manila, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pong umuulan o bumabagsak ang buhos ng ulan. At ganun din po yung ating kasama na chief reporter dyan po sa lugar ng Mindoro. Ito pong si Chief John Osorio dyan sa lugar ng Mindoro. Regards ko po kayo, sampu ng iyong pamilya na sa kasulukuyan ay nagse-celebrate ng kanilang Pasko. Ganun din po sa pagsalubong ng bagong taon. At ito po ay reminders po natin. Reminders, paalala po natin sa mga bata, sa mga binata, sa nakakatanda, tungkol po sa usapin ng ipinagbabawal na paputok. Opo, dahil hanggang ngayon, matagal na po itong sinasabi ng ating gobyerno, ng ating mga mini-uniform,
na yung po mga ibang paputok, lalong-lalo na po yung mga malakas talaga, ay higit na ipinagbabawal para na rin po sa kabutihan at kaligtasan ng ating mga kababayan sa pagsalubong ng bagong taon. So maya-maya lang po ay ating babasahin, ano? At shoutout po natin yung mga kaibigan natin, yung po mga nasa online, regards ko po kayo at inuulit po natin na ang mga pinagbabawal na paputok ay nandito na, ano. Babasahin po natin, ito po ay galing sa pulis tagapag-ugnay dito po sa lungsod ng Parañaque. Reminder: ensure a safe new year for all, no to illegal discharge of firearms and indiscriminate firing. Higit na ipinagbabawal ang magpaputok ng baril. Ito po ay mini-uniform na private individual ay higit na pinagbabawal. Penalty, Republic Act 11926, an act penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms, guided by the AAA Principles of Police General Anthony E. Aberen. Able, active, and ally, this commemoration underscores our resolve to be capable and resourceful law enforcers, proactive defenders of peace and order, and steadfast allies of the Filipino people and nation building. No discriminate firing. Talagang ito po ay higit naman na pinagbabawal. Opo, talagang ipinagbabawal po ito na sana ngayong pagsalubong ng bagong taon ay sana po ay huwag nyo pong gagawin dahil criminal charge po ang madadali nyo. Ano? Warning, here is the list of prohibited firecrackers and other pyrotechnic devices pursuant to Executive Order 20th Republic Act 7138. Ito po ay galing pa rin po sa pulis tagapag-ugnay sa lungsod ng Parañaque sa panguna po ni Police Colonel Melvin Armontante. Warning, here is the ito po, Watose, Piccolo, Papap, 5-star, Plapla, Lolo Thunder, Gayant Bawang, Hello Colombia, Goodbye Bading, Goodbye Chismosa, Goodbye Napoles, Gayant Whistle Bomb, Special, Atomic Bomb, Goodbye Philippines, Super Yolanda, Mother Rockets, talaga, Atomic Triangle, Large Sized Judas Belt. Yung pong Judas Belt actually, nung mga panahon na yun, ang inyo pong lingkod ay hindi po nawawalan. Lagi-lagi po akong mayroon yan, pero ngayon ay tila hindi na. At ito po ang tinatawag na Goodbye Dilima, Bin Laden, Cook in Ken, King Kong, Pellbox, Kwetes, Kabase, Super Lolo at Tuma. Ito po ay ipinagbabawal ng ating gobyerno na gumamit ng ganyang mga paputok. Ito po ay mula po sa paalala ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, and of course, dito po sa ating mga kapulisan, dito po sa Parañaque City Headquarters, Parañaque Police, sa panguna po ni Police Melvin Armontante naman. Nawala. Opo, sinuulit po natin. Ulitin po natin na ang pinagbabawal, Watose, Piccolo, Pupap, tama po, 5-star, Plapla, Lolo Thunder, Gayant Bawang, Hello Colombia, Goodbye Bading, Goodbye Chismosa, Goodbye Napoles, Gayant Whistle Bomb, Special Atomic Bomb, Goodbye Philippines, Super Yolanda, Mother Rockets, Atomic Triangle, Large Sized Judas Belt, Goodbye Dilima, Bin Laden, Cook in Can, King Kong, Pellbox, Kwetes, Kabase, Super Lolo at Toma. Ito po ay pinagbabawal na paputokin o gamitin ngayon pong pagsalubong ng bagong taon. At kanina po ay tayo ay nag-ikot-ikot naman
dito po sa mga pangunahing kalsada ng lungsod ng Parañaque, kasama na po sa lugar ng doon po sa mga palengke, sa mga tawag doon yung tinatawag na yan po sa lugar ng Baclaran. At tayo naman po ay nakita po natin na hindi naman talaga, halos wala po tayo makita ng mga pinagbabawal na paputok. At siguro araw pa yun, hindi natin alam pagdating ng gabi na baka may lumusot, magpalusot, ay nandiyan po ang ating mga mini uniform at ganoon din po ang ating mga barangay at ayun po mga tauhan ng ating lokal na pamalaan na sila po ay nagmo-monitor 24/7 sa mga kaganapan sa ating mga palengke. Ganoon din po doon sa ibang mga establishmento na supposed to be, dapat sila po ay sumunod kung ano po ang pinagbabawal, dapat huwag na po silang magbenta. At ganun din po, alinsunod pa rin po doon sa ipinagbabawal, bawal ang buga, alinsunod sa Section 2 Rule 3, implementing rules and regulation of Executive Order Order 28 at Republic Act 7183. Ang mahulihang lumabag ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at multa ng 20,000 to 30,000 pesos. Malutong na malutong pala kapag kayo po ay mahulihan ng tinatawag na buga. Isipin nyo po yan kung kayo po ay lalabag. Pwede po kayong makulong ng 6 na buwan at pagmumultahin pa po kayo ng 20,000 to 30,000. Isipin nyo po yan. Opo, gusto nyo lang pong maging masaya, gagamit kayo ng mga illegal, kasama na po yung boga. Kapag kayo po ay nahuli, kayo po ay piling makulong ng 6 na taon at kayo po ay pagmumultahin pa ng 20 to 30,000 pesos. At ang mabigat po nito, yung bagong taon ninyo na maging masaya kapag kayo po ay hindi sumunod sa batas sa mga ipinagbabawal na paputok, kayo po ay magiging malungkot. Ayan, di ba? So magiging po kayong malungkot. Ito naman po ay additional na paalala. Iwas paputok 2025 safety tips. Narito ang ilan sa mga alternatibong paraan upang ipagdiwang ng ligtas at matiwasay ang pagparating na bagong taon. Opo. Ito po ay galing pa rin po sa ating lokal na pamalaan, of course, sa ating kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito na. Narito sa mga alternatibong paraan upang ipagdiwang ng ligtas at matiwasay ang pagparating na bagong taon. Pagdalo sa mga fireworks display, paggamit ng turotot, pagpapatutugtog ng malakas, pag-iingay gamit ang mga kaldero, pagbusina gamit ang mga sasakyan. Ito po ang mga alternatibo na pamamaraan kung sakasakaling kayo po ay sumunod sa batas na hindi po kayo gagamit ng mga paputok, lalong-lalo na po yung ipinagbabawal. Kung kayo po ay sumunod dito po sa alternatibong pamamaraan, wala na po kayong gastos, iwas disgrasya pa. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Ano yung lingkod every now and then, mula po nung ako po ay lumipat na po ako doon sa mga hindi pinagbabawal. Dati-rati po kasi yung plapla, piccolo, yung pong sinturon ni Judas at bawang, yun po ang pinapaputok natin nung mga panahon na yan. Opo, pero nung magkahigpitan na, ang inyong pong lingkod ay napunta na lang po doon sa turotot talaga pag salubong ng bagong taon. At kasama na rin po rito yung pagpapatugtog ng malakas, kasama na rin po, and of course, yung pong pagbusina
ng ating mga sasakyan naman, o sabihin natin yung motor, opo, dahil ang sasakyan ko po ay motor pa lamang, at yung pong 4 wheels wala pa. So nagtsatsaga po tayo sa gulo, dalawang gulong muna, at malakas naman po yan, magbusina, magpaandar, sabayan nyo po ng turotot at saka ng malakas na pagpapatugtog, dahil hindi naman po ito bawal. Kapag ang kapitbahay nyo po nagalit sa inyo, nagpapatugtog kayo ng malakas ng pagsalubong ng bagong taon, aba, may problema. Opo, kasi ang pagpapatugtog, ang pag-ingay, pagsalubong ng bagong taon, ay hindi po ito ipinagbabawal, dahil ito po ay tinatawag na traditional na ng bawat Pilipino, na tuwing Pasko at bagong taon, tayo po ay nag-iingay. Maliban na lang kung si kumare o si kumpare, si kapitbahay ay nakatulog pagdating ng sapit ng alas 12 ng madaling araw, pag 12:01 o 12:02 or 1 ay tulog dahil siya po ay nakainom. So, ano na po yan? Bonus na po yan na hindi po sila naingayan. At bonus na rin po yan na hindi po sila nakipag-ingay. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Mula pa rin po sa Parañaque, tagapag-ugnay dito po sa lungsod ng Parañaque, Ligtas Paskuhan 2024. The PNP is intensifying security measures in preparation for the anticipated surge in public gatherings and activities this holiday season. Ayan, so ito naman po sa mga nagsipag yung pong magbabakasyon mula po bukas o kaya yung mga nasa bakasyon Ligtas Paskuhan tips kapag alis ng bahay. Ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang naiwang bahay. Iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasaad na walang tao sa loob. Ayan, tama nga naman. Kasi kapag magkaroon ka ng note na sabihin walang tao sa loob, opo, yung mga malilikot ang paa, malilikot ang kamay, malilikot ang mata, baka magsamantala po yan sa kanilang gagawin. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:47 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. So yung po mga nasa online regards po natin, ito pong si Chief Juliver Gonzaga diyan po sa lugar ng Las Piñas City, and of course ito pong si Hel Sigera nasa kasalukuyan ay nasa online. Regards ko po kayo, at ganoon din po itong tila hindi ko alam kung nasa lugar po ito ng pasyalan. Ito pong talagang bigatin na napakagaling at napakasipag na empleyado ng Public Information Office of the City of Parañaque, no other than Mr. John Harold Ibasco Padilla, na siya po ay talagang sa kasalukuyan nasa online. Regards ko po kayo, 10 ng iyong makakasama, sila Noli, sila Ramel, sila GR, sila Gilbert, sila Ma'am Annalie, at iba pang miyembro ng Public Information Office of the City of Parañaque. Merry Christmas and a Happy New Year! Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa pagsalubong ng bagong taon, December 30, 2024 ngayon. At talaga naman pong yung ating kaibigan na matagal na po natin na hindi nakikita at hindi nakakausap. Ito pong makisig, magaling at talaga naman na pagdating sa laban na hindi umaatras. Ito pong si Mr.
Tino Castrense, dyan po sa lugar ng San Valley. Chef, regards ko po kayo. Ito pong si Miss Tino Castrense, dyan po sa lugar ng San Valley. Magandang gabi po sa inyo at Merry Christmas and the Happy New Year. At ganun din po, siyempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque. Binabati po namin kayo ng Happy New Year. Kasama na po itong kagawad ng Barangay Santo Niño, no other than ito pong si Mr. Dante Cantoria, dyan po sa Barangay San Yunis, dyan po sa lugar ng Santo Niño. Regards ko po kayo. Ito pong si kagawad Dante Cantoria. Siyempre kasama na po ang kanyang mga kasama po dyan sa lugar ng Santo Niño. Siyempre yung pong ating dating kapitan na ito pong talagang sabi nga po nila kapag kasama-kasama wala pong iba. Ito pong si dating kapitan Nestor Balot Ramos dyan po sa Barangay Santo Niño. Magandang gabi po sa inyo at binabati po namin kayo ng Merry Christmas and the Happy New Year. Okay, so yung pong ating mga kamag-anakan dyan po sa lugar ng May Kawayan, Bulacan, dyan po sa Malanday, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, at ganun din po dito sa Valenzuela, no? At nandiyan po yung ating idol na si Idol Presi Lazaro, yung pong ating mentor, and of course ang ating pong boss na si Ma'am Nida, ganun din po si Sir Ed Cardona, dyan po sa Valenzuela. Regards ko po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating paalala, ha. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating paalala na hanggat maaari, iwasan po natin ang gumamit ng ipinagbabawal na paputok, lalong-lalo na po yung buga, dahil kayo po ay maaring makulong ng aabuti ng 6 na buwan at kayo po ay maaring magmulta pa po ng tinatawag na 20 to 30,000 pesos dahil po sa inyong hindi pagsunod sa usapin po ng paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ingat-ingat po kayo. At ganun din po, siyempre, pagdating po ng pagsalubong ng bagong taon, ay tila magkakaroon po tayo ng tinatawag na renewal o business permit dyan po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. At marami pong mga announces at kung sakasakaling kayo po ay maka-avail doon po sa mga diskwento sa gagawing renewal ng business permit, sana gawin nyo na po. Ito po galing sa City Information Office, Parañaque City, Announcement 2025 Business Permit Renewal. Starting from January 2 to February 20, 2025, applicants may renew their business permits in the city of Parañaque. For online renewal, go to apps bplparañaque.com, BPLS, and follow the instruction to complete the process. For on-site renewal applications, may book their appointments at apps bpl@parañaque.com. Appointment only those with confirmed appointment schedules may be allowed to transact at the BPLO lounge. For walk-in transactions, a very limited number of books and slots may be allotted on its first come, first served basis depending on the capacity of BPLO lounge. Meanwhile, those who are renewing more than 10 business permits at a time shall only be allowed to do so via Dropbox. For inquiries or other details and concerns, maybe contact BPLO through concierge bplo@parañaque.com. Please be guided accordingly. Ayan, so yun po sa mga negosyante. Sa mga negosyante ng lungsod ng Parañaque, dapat alam ninyo na sa mula po January to February 28 ang renewal po ng business dito po sa lungsod ng Parañaque. Otherwise, kung kayo po ay hindi makakabil doon po sa January to February 28, maybe the penalty, malamang magkakaroon na po kayo ng penalty. Kaya hanggat maaari, yung pong may mga negosyo sa lungsod ng Parañaque, kailangan po kayo at kailangan po kayo na mag-renew. Sana ito pong January to February 28, huwag nyo pong kalilimutan.
Ayan, so doon po sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin naganap ng alas 9:53 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga paalala. Paalala po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque, this City Information Office mula po sa City Information of the City of Parañaque, designated firecracker zones in Parañaque City. Oh, yung pong ating mga kababayan ha, yung pong mga nasa online, tandaan po natin yung mga nasa online ha. Sa ating pagsalubong ng bagong taon bukas, hangad namin ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Parañaque sa panguna ni Mayor Eric L. Olivares ay nagtalaga ng designated firecracker area zone sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mangyari lamang tingnan ang listahan sa sumusunod na larawan, gayon din ang mga pinagbabawal na paputok kaakibat na parusa sa mga lalabag alinsunod sa City Ordinances 7-10 Series of 2017 ng lungsod ng Parañaque. Pinapayuhan namin ang lahat na mag-ingat at huwag gumamit ng pinagbabawal na paputok sa ating pagsalubong ng bagong taon. Para sa mga emergency situation, mangyari lamang na tumawag sa mga sumusunod na numero. National Emergency Hotline 911, Parañaque Hotline 8820-773-83 Parañaque. Opo, kaya lang ang hotline po ng Parañaque Hotline 882-7783, tila landline po ito. Sana doon po sa ating sa hotline, hanggat magkaroon po tayo ng cell number, ha? Opo, kasi sa ngayon, tila wala na po akong nakikitang gumagamit ng landline. At napakahirap minsan kapag busy-busyhan ay hindi na po nakokontak, ha? Paalala lang po, Parañaque Hotline 882-7783, Parañaque. At siyempre, pinapabot po ng ating lokal na pamahalaan ng isang mainit na pagbati po ng maligaya at ligtas na bagong taon sa bawat Parañaqueño. At tila maliliit po ang ating pero babasahin pa rin po natin list of the community designated firecracker zone in Parañaque City. Ayan, first offense, 1,000 pesos and confiscation of firecrackers and pyrotechnic devices and materials, 1,000. Second offense, 1,000 fine and confiscation of firecrackers and parehas lang. Third offense, 5,000, 3,000 po pala. Second offense, and third offense is 5,000 fine and confiscation of firecrackers and pyrotechnic devices and materials in imprisonment of many may be determined by the court of competent jurisdiction. Inuulit po natin, batay po ito sa City Ordinance ng lungsod ng Parañaque. First offense, kapag kayo po ay mahulihan na nagbibinta o gumagamit ng illegal na paputok, ay umabot po ng 1,000 pesos. 1,000. Second offense, umaabot po ng 3,000 pesos at kukumpiskahin ang lahat ng inyong paninda na ito po mga pinagbabawal na paninda. At pangatlo pong offense, kayo po ay magmumulta ng 5,000 peso at maliban po rito, kayo po ay makakasuhan sa korte at ang inyong pong penalty ay depende sa discretion or decision ng korte kung saan po kayo napunta. Ayan, doon po sa atin mga kaibigan, pakibantayan po o sabi nga, pakitandaan. Yun po itong barangay location, San Dionisio, likod ng bulungan sa SM Sokat. Likod ng bulungan, SM Sokat. Tambo, Seaside Open Court, Makapagal, Publa, Roligon. Dongalo, Di Matimbangan Street Corner, Mabini. Ito pong Matimbangan na to may matagal tayong pabalik-balik dyan. At ito pong Santo Niño, Wawa Court at 2nd Street Court. Ito po ay sa Santo Niño, Wawa at saka doon sa 2nd Street
at yun po ay court din, ano. At sa La Huerta, wala pong iba kundi sa Bulungan. At sa San Isidro, Green Heights Covered Court, UP's Covered Court, Fortunata Covered Court. Aba, saan ba tayo pwedeng pumunta rito? Dito po sa Fortunata Covered Court, maluwag po pala. List of community designation, ganun din po sa Barangay Vitales, Baltao Plaza. San Antonio, Hontiveros, sa Siapuais, Elorde. SMDP, itong San Martin de Porres, Sitio Malugay. Marcelo Green, ito po ay sa Iwinyo Park, Severina Eco Park, UP Sport Central. Ito pong Merbel, Cubic Side, Open Court. At ito po Mulucay Airport Village, Rivera SM Property, Scarlett Ibaba, Esret Michael Kapidring, Kalasya. At ganoon din po itong beside Barangay. Beside Barangay, alin ba rito? Yung luma o yung bago? So basta barangay, dyan po sa Manok. Ayan, so yun po ay paalala mula po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque sa pamagitan po ng Public Information of the City of Parañaque. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay umapak na sa ganap na alas 10 ng gabi. At yung pong ating mga kaibigan na nasa online, regards ko po kayo. Ito pong si Marivic Ferrer. Aba, talagang si Marivic Ferrer parang may... so, sinundan po ito ng ating kaibigan. Talaga naman na namimiss na kita nol. Ito pong si Noli Clopino Ferrer. Diyan po sa Public Information Office, regards ko po kayo at sana maging masaya ang pagpasok natin ng bagong taon. Po, so inuulit po natin na ito pong si Noli Ferrer, Marivic Ferrer, Dante Cantoria, Tino Castrense, Harold, John Harold Ibasco Padilla. Regards ko po kayo at saka yung pong ating mga nasa online, ito pong ating mga kaibigan dyan po sa Partido Area, Maray Nabanggi po sa Indugabos. At tinulit po natin, tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte at lahat pong taga City Council, sa ganun din po doon po sa ating mga City Department Heads at ganun din po sa City Administration, City Administrator Office. Regards ko po kayo. At ganun din po, ngayon ay positive side po tayo. So yung pong ating mga barangay captain sa loob ng 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque, regards po natin. Opo, so yung pong mga kaibigan po natin dyan po sa lugar ng Tambo, Barangay Dungalos, La Huerta, San Isidro, San Dionisio, at ganoon din po dyan sa lugar ng San Isidro, San Antonio, Beef Homes, dyan po sa Marcelo Green, of course, dyan po sa San Martin de Porres, Barangay Don Bosco, yung pong ating butihing punong barangay, Mr. Mario L. Jimenez, sir, regards ko po kayo, the best po kayo. At ganoon din po, siyempre, ihabol po natin ito pong sa ating kasama, ito pong ating kababayan na isa rin pong magaling, masipag at isang uragon na ito pong si Mr. G.R. Tabarongko Lumabi. Regards ko po kayo, sir, kung saan man po kayo naroroon, kasama nyo po ang ating kasama dyan, nasa kasalukuyan ay nasa bakasyon na ito pong si Mr. Ramil Obra. Regards ko po kayo. At yung pong ating mga kasama na nasa online na minsan hindi po natin nakikita ang kanilang kanila pong tawag nito, yung pong comment or chat,
dahil inulit ko po, yung pong meta ay tila mahigpit po sa atin dahil ang gusto po nila, pag tayo po ay mag-comment, dapat mayroon pong correspondent na star. Ayan, so malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10:04 ng gabi. Ngayon po ay December 30, 2024, 1DB4 2025 na. Welcome 2025. Ayan, so ating po mga kaibigan, sabi niya, shout out Mark Joshua Borse, Jose Verdi Flor. Aba, talaga naman ano. Ito po ay galing kay Mr. GR Tarabongo Lumabi at regards daw po kay Mark Joshua Borse at Jose Verdi Flor. Regards po kayo mula po kay kay GR Tarabongo Lumabi, and of course dito po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, talaga naman. At yung pong ating mga kasama sa Philippine Digital Media Society, ano? Opo, so yung pong Philippine Digital Media Society, ito po ay nakapokus sa mga national na issue o yung tinatawag na national issues na kung saan ating pong mga kasama na ito pong sila Doc Nel Selva, and of course ang ating kasama na si Doc Edward Perez, maging ito pong si Professor John Matondan, ito pong sila Chief Freddy Lopez at Jeff John Osorio, Jabin Moreno, Oliver Moreno, and of course ito pong sila Jen Wonder Villarin dito po sa national level. Sana pagdating ng 2025 tuloy-tuloy na po tayong sabi nga po nila, tayo po ay arangkada na sa 2025, the Philippine Digital Media Society Incorporated with the correspondent regional directors and of course city director, maging sa municipal level naman tayo po ay magkakasama-sama dito po sa Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI. Ayan na, so malapit na po tayo magtapos, ano? So inuulit po natin. At ngayon po ay sa taong 2024, tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon. Dahil tayo po ay nakasurvive at naging smooth naman ang pagtatapos ng bagong taon para sa atin, sa akin, sa aking pamilya, sa ating mga kaibigan, ay tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At pinapanalangin po natin sa pagpasok ng 2025. Ito naman po ay every minute, every second, every minute, every hour, every day, every month ay laging blessing po sa atin sa oras na tayo po ay nararamdaman po natin ang sabi nga po nila yung tinatawag na pagsilang ng haring liwanag o pagsilang ng araw tuwing umaga. At ganoon din po sa pagsapit ng hapon o gabi, nararamdaman po natin ang ihip ng hangin, nararamdaman po natin ang madilim na kapaligiran. Ito naman po ay tayo buong pusong nagpapasalamat dahil pagdating ng umaga, siguradong tayo ay may bagong bukas na naman. At hangad po natin, inuulit po natin, sa mga kaganapan sa ating bansa, mula po sa nasyonal down to local, maging sa barangay, sana hangad po natin na laging ang ating mga lingkod bayan ay ating ipanalangin, lagi po natin suportahan sa kanilang mga ginagawa, basta ito po ay kakabuti ng karamihan at hindi lang po ng ilan. At batid po natin na sa kasalukuyan, ito pong National Budget 2025 ay tila nagkaroon po na balot ng controversial
dahil po sa usapin ng distribution of budgets for 2025 na kung saan ay tila ito pong DPWH ay isa sa nanguna. At sinasabi nga po na yung pong batay po sa ating saligang batas for 1987 Constitution, supposed to be ay nakalagay po dyan na ang priority na hanggat maaari ang pinakamataas na budget para sa every year naman ay sa usapin ng edukasyon. Bagamat ito po ay naipaliwanag na ng mga taong nagdidepensa sa nasabing batas, nagdidepensa sa naging budget deliberation, batid po natin na sila po ay higit na nakakalam kung ano po ang ikakabubuti sa ating bayan sa loob ng isang taon o mga sa susunod pang taon. At hangal po natin, siyempre, mula po sa presidente, sa vice president, sa mga senator, congressman, gobernador, bukal o representative o mga congressman, city mayor, municipal lead, mayor down to city council, down to municipal council, na sana po ay yung pong kapakanan na nakakarami ang hangad namin na inyo pong mabigyan ng solusyon at mabigyan nyo po ng pansin, hindi po sa usapin ng away-away politika na pagdating sa dulo, serbisyo ay epektado. Ayan, so okay na po ba yun? Okay na po ba yung reminders natin? Opo, naging seryoso tayo. Pero ano yung lingkod, nakaabot na naman ng higit may isang oras na ating programa ngayon. Kaya balik na po tayo doon sa sabi nga po tayo naman po ay pansamantalang magtatapos ng ating programa ngayon. At bukas, 31, at pagdating po ng 1, wala po tayong programa. At tayo po ay aarangkada na pagpasok ng 2024, 25 January to, malamang mayroon na po tayong programa. At inuulit ko po, yung pong ating mga kapatid, pamilya, kamag-anak, kakilala, kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, yung pong ating mga, sabi nga po nila mga counterpart po natin, mga partners, tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa taong 2024 at binabati po namin kayo ng happy Merry Christmas and a happy New Year. Welcome 2025.